Magandang araw sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Freddy Guzman, ang life coach ng Squad 240 ng Philippine National Police. Dito po sa dako ng Santa Maria, Bulacan. At nagagalak po tayong patuloy sa pakikiisa ng ating squad. Ang ating squad leader ay kasama ang ating mga members ay masipag na sumusunod lagi sa ating pag-aaral. Kasama ng mga kapatid natin sa labas ng bansa, dito sa Bulacan, sa Pilipinas. Sama niyo rin po sa panalangin ang kasalukuyang nangyayari na indol sa Mindanao. Panalangin po natin sila sa kasakunaan na nangyari. Bigyan sila ng Diyos ng pag-iingat, ng karunungan. Dahil po riyan ang ating pag-uusapan ay may kinalaman diyan sa karunungan. Ang Diyos po ay nagbibigay ng kaloob na karunungan. If we will only have the wisdom that comes from God, anumang pagsubok po na ating kaharapin ay makakayanan natin. Basahin po natin ang unang hari, 1 Kings chapter 3, 5 and 6. Then tatanong tayo sa verse 9. Wika ng talata, napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. During this time, hindi po kumpletong Biblia, so ang Diyos nangungusap hindi lang sa mga propeta, pati sa panaginip. But this time, sa ating panahon, dahil kumpleto na po ang ating Biblia, God will speak to us through the word, preached, read, and spoken. But this time, sabi ng Panginoon, kay Solomon, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Pag ho kayo tinanong ng ganyan, at ako, ang tanungin, sasabihin ko na yung gusto ko. Pero may ina muna maisip natin, gusto ba lang natin, o should I say, yun lamang bang gusto natin, ang nais nating makamit, o yung kaya mas mainam Panginoon, kung ano yung gusto mo, kung ano yung nais mo, ang mangyari. So sabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Solomon, ikay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang si David, ng malaking kagandahang loob ayon sa kanyang inilakad sa harap mo sa katotohanan, sa katwiran, sa katapatan ng puso sa iyo, at yung iningatan sa kanya, itong dakilang kagandahang loob, na yung binigyan siya ng isang anak na makauupo sa kanyang nuklukan. So bigyan mo ang iyong lingkod ng isang matalinong puso, upang humatol sa iyong bayan, upang makilala ko ang mabutit masama, pagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan. At ang pangusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay nito. Tandaan niyo, hindi siya humingi ng yaman, hindi siya humingi ng anumang bagay na material upang garnatsa sa buhay. Ang hiningi niya, Panginoon, give me a discerning heart, matalinong puso, para matutunan kong gabayan, pangunahan ng ating bayan. Yan po nais ko sanang makamtan din natin mga pinuno. Magkaroon sila ng karunungan na galing sa Diyos. Pangunguna na galing sa Diyos. So, pag-usapan natin the gift of wisdom. Ang karunungan po or wisdom is the application of knowledge. Wisdom is knowing what to do with the things we already know. Kung tayo po ay merong karunungang taglay na galing sa Diyos, makikita po yun sa ating pananalita, makikita po yun sa ating mga galaw, sa ating mga gawi. Sabagat wisdom is a gift from God. Sa ating sariling kakayahan, we cannot make wise decisions. But with God's wisdom, laging tama po ang ating magiging kapasyahan. Bigkabayan tayo ng Diyos, nabigyan tayo ng karunungan. Araw-araw, pagkagising sa umaga, Panginoon, give me wisdom. Sapagat ang tunay pong karunungan ay lagi nakabatay doon sa takot sa Diyos. Ibig sabihin, we will not do anything, we will not decide on anything without having the mind, Panginoon, ayaw kong masaktan na loob mo. Panginoon, gusto ko lahat ng gawin ko, decision ko, lahat ng sasabihin ko, ay nababatay sa iyong kagustuhan. At matutuwa ka. Dapat ganun lagi. Pagkaganyan ang gawi ng ating mga pinuno, ng ating mga magulang, ng ating mga anak, wala nang
problema ng ating bayan sa katiwalian, sa corruption, drug addiction. Bakit to? Kasi lahat ng gagawin natin, lahat ng galaw, salita, kilos ay nakabatay sa Diyos. Sadly, it's not happening. We value our relationship with God and avoid doing wickedness dahil sa karunungan ng Diyos. Psalm 111 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisusunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. In short, mga kapatid, mahalin nyo, sundin ang banal na kasulatan. Whenever we read the Bible, we meditate on the Bible. Whenever we prioritize doing what it says, lalo pong lumalago ang karunungang meron tayo. Proverbs chapter 2 verse 1, verse 2 and 5, anak ko, kung yung tatanggapin ang aking salita at tataglayin mo ang aking mga utos, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding, kung magkagayoy, yung mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. May we all have the desire na mabuhay, gumalaw, kumilos, magsalita with God's wisdom. And we should ask God for wisdom daily. So nitanong ng Diyos si Solomon what he wanted. And the king requested, Lord, bigyan mo ko ng maunawang puso to govern the people justly. At ang Diyos ay nalugod. He was pleased and granted Solomon not only wisdom, but riches, fame, long life. Proverbs 2, 6 and 7, for the Lord grants wisdom. Mula sa kanyang bibig comes knowledge and understanding. Ang Diyos ay nagkakaloob po ng treasure of common sense to the honest. 1 Kings chapter 3, 11 to 14. Sinabi ni Diyos sa kanya, sapagkat yung hiningi ang bagay nito, hindi mo hiningi ang mahabang buhay, hiningi mo man ang kayamanan, hindi mo hiningi ang buhay ng kaaway, kundi hiningi mo yung katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. People will even ask you dead. People may even desire as na mapahiya, maparalisa. People desire to destroy their enemies. Pero si Solomon, hindi niya hiniling na wasakin, tupukin, patayin ang mga, kundi Lord, give me wisdom. Yung karunungan pa rin ng Diyos ang dapat masunod. Kung loobin ng Diyos sa silip mawala, masira, or pumanaw, hindi niya hinangad, kundi hinangad ng Diyos. Dahil sabi niya, ay sa iyong salita, ang aking ay gagawin, bibigyan ka ng isang pantas at matalinong puso. Ano pat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan, gayon din ang karangalan, ano pat walang magiging gaya mo sa mga hari. Sa lahat ng iyong mga kaarawan, and thou will walk in my ways, to keep my statutes, my commandments as thy father David did walk. Then I will lengthen thy days. So, he asked for discerning heart. Maunawang puso at tama ang paghatol. And God granted him what he wanted. More than what he wanted. God blessed him materially, blessed him with fame and fortune and long life. So, ang hamon sa atin ng Panginoon ngayong oras na ito, humingi ka sa Diyos ng karunungan. I mean, Lord, give me wisdom na matutunan ko ang gagawin ko sa lahat ng bagay. Yung hindi ako mukhang kawawa. Lord, give me wisdom, guide me. So precious and so priceless that God's wisdom is always available. Just for the asking. Proverbs 4, 5, and 7. Proverbs 16, verse 16. Proverbs 8, 11. Tingnan niyo po sinabi, get wisdom. Magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan. Huwag gumiwalay man sa mga salita na aking bibig, sabi ng Diyos. Wisdom is the principal thing. So get wisdom. With all the getting, get understanding. It's better to get wisdom than gold. To get understanding rather than
chosen silver. It's better to have a wisdom better than rubies and all things that may be desires. So, kung paano ang lahat ng mga ama naghangad sa kanyang mga anak ng karunungan, maayos na buhay, hindi po hinahangad ni Solomon sa kanyang anak. Sabi ng Bible sa Proverbs 2:1, "My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee." Nais ni Solomon sa kanyang anak na umsenso, umunlad, to find fulfillment, prosper, as he advises him, "I will show you how to prosper and be fulfilled." And that's by getting wisdom. Yun din ang lapat sa ating mga anak ng Panginoon. Paniwala natin ang payo niya. Hindi lang ibinilin to kay Solomon at sa kanyang mga anak lang, kundi the Lord God is giving us the challenge. Get wisdom. Una, wisdom is the product of the Holy Spirit. Hindi po bunga ng pag-aaral sa kung saang paaralan. Wala pong paaralan ang nakapag-produce ng wisdom. It's only through the Holy Spirit. Proverbs 1, 2, and 3, upang umalam ng karunungan at turo upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa. So to receive instruction of wisdom, justice, judgment, equity. Ang tunay pong karunungan, mga kapatid, ay itinuturo ng Banal na Espiritu, which is also called the Spirit of Wisdom. At ang genuine wisdom is supernatural. Importante ho na maintindihan natin ang kaibahan nitong wisdom sa karunungan or common sense. Common sense is natural. Wisdom is very uncommon. Wisdom originated with God. It resides in God. Wisdom emanates from God. At ito'y ibinigay ng Diyos na kaloob sa mga anak niya. Ang kaibahan nito sa knowledge is needed to pass the test in school. Pero wisdom is needed to pass the test of life. Ano man pagsubok sa buhay, para makapasa ka dyan with flying colors, you need wisdom. Knowledge is learned, wisdom is given. Knowledge comes from looking around, listening around. Wisdom comes from looking up. Sa Diyos, umaasa. Wisdom teaches one how to apply knowledge. Ang wisdom po ay hindi katulad ng knowledge lamang, nor it's a substitute for knowledge. Rather, wisdom is the product of the Holy Spirit. May mga bagay sa buhay na ito that you cannot learn. It must be given. And that is the wisdom mula po sa Diyos. I would never minimize proper formal education. Dapat nag-aaral ang tao, tuloy, walang tigil ng pag-aaral. But there are certain matters in life that no school are able to teach wisdom. Only God and the Holy Spirit. And in a greater sense, there are issues in life, of course, na talagang Diyos lamang po ang makapagtuturo. And that is wisdom. So it's the product of the Spirit. Secondly, it's the presence of the Savior. Proverbs 1:2, to know wisdom is to know Christ. If you do not have Jesus sa iyong buhay, kung kilala lang natin ang Diyos sa nguso, hindi ho sa puso, you will never have the wisdom comes from God. 1 Corinthians 1:24, because He is the power of God, si Kristo, ang kapangyarihan ng Ama. The wisdom of God, John 1:1 and 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Nakita po natin siya full of grace and truth. Si Kristo is the perfect expression. He is the perfect extension of divine wisdom. Sapagkat ang tunay pong karunungan ay nadidiscover lamang through a personal relationship with Jesus Christ. So if you have never experienced the joy of being forgiven, you just need to ask Him, please forgive me, nagsisisi po ako sa ama kasalanan, Panginoon, patawarin mo ako, make me a child of God. So pag kinilala po ng tao si Kristo bilang Diyos, at yung taong yun ay nagpakumbawa, uminga ng tawad sa Panginoon, kinilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, the Lord, through the Holy Spirit, will indwell that person and he will receive the wisdom of God, si Kristo. So God is so good and so wise that you will never be able to know Him by human wisdom.
nor human perception, nor human understanding. Walang theologian, philosopher, scientist of history could discover him through human wisdom. No. And one can never know the wisdom of God until Christ, the living wisdom of God, is dwelling in the hearts of men. So labas kay Kristo, liban kay Kristo, there's no wisdom. Kailangan po ng tao si Jesus Christ, ang Diyos na nagkatawang tao sa kanilang mga puso. No religion, no amount of man's teaching, not even education could teach us to have wisdom. Only when we is indwelt by the Holy Spirit of God through faith in Jesus, wisdom ay hindi mapapasa atin. So wisdom commences at conversion but deepens by discipleship. Psalm 1:11-10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So pagka tayo po ay naging anak ng Diyos at tayo ay kumikilala sa Kanya bilang ating tagapagligtas, you have that fear and you will have the commencement of wisdom. And the moment a person is converted to Christ, the wisdom of God comes into him and the indwelling Spirit of God begins to teach him the truth. So no wonder wisdom is so worthy na mapasa atin. So tulungan tayo ng Panginoon na huwag pabayaan ang magtamo ng karunungan. So when we ask, how does a person get wisdom? Ang dapat nating unang sagot is trust Jesus as your Savior. And when you became a believer, naging anak kayo ng Diyos, you will pass through some trials in life and to the point of passing through pain. To na isang tao, as he walked the path of pain, siya and pain gotten to know each other well. At habang tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, hindi lang naman Kristiyano ang dumadaan sa pagsubok, lahat ng tao. Lahat ng tao sa buong mundo. 1 Peter chapter 5. Lahat ng tao, Kristiyano, hindi Kristiyano, pagano, walang interest sa Diyos, lahat dumadaan sa pagsubok. Ang maganda nun, pag dumaan tayo sa pagsubok, bilang mga Kristiyano, we have Jesus na gagabay sa atin. James chapter 1, 2-4, when all trials, temptations, clouded our life. Huwag natin masyadong konsumin ang sarili natin, mangonsumi at pagharap ng sisisihin. But let's try to welcome them as friends. Dahil darating po yung pain. Just realize na yung mga iyan, pagsubok sa buhay, tulad ng kinalalagyan natin yan, came to test your faith. Dumaan yan to produce in us the quality of endurance. But let the process go until that endurance fully developed, maturing us to become men and women of integrity, kumbaga, malakas, matatag, sapagat there's no shortcut to success. No instant endurance. There will always be disappointments and losses and failures and accidents and diseases and changes and surprises sa buhay. Those are long and tough road to maturity. There's no other road to success but the road to pain, pressure, problems. Saan papasok doon ang karunungan? Ang Diyos na ating tatawagan, God who sees everything, those God-ordained painful surprises in life should draw us to seek God's wisdom. James 1:5, if you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So we have to respond to life's blows and beatings, enduring them rather than escaping them. May tanang gawin sa Diyos, Lord, as I pass through this pain and beatings and blows, help me to be brave and bold and mature. At tanong ko naman, di tayo pababayaan ng Diyos. We are able to draw upon Him strength. 1 Corinthians 2:13, na ang mga bagay na ito'y
atin mga sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan tao, kundi itinuturo ng Espiritu, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Diyos upang siya turuan niya. Dapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So if you are passing through some pain, pressures, and problems, think of them as blessing towards success and stronger life. So if you have some intruders sa ating buhay, mga nagdudulot ng kahinaan sa atin, you could use some divine enforcement and ask Him, Lord, please, guide me. Help me to endure. Huwag kayong do not hesitate to call on God for help. Tell your Father in heaven, Panginoon, I'm running out of strength. Give me energy and give me hope. Ang aking pong kaisipan ay nadidilimahan at I need a fresh insight of life. So, seek wisdom. Ask wisdom. And if you are passing through some pain right now, just tell Him. Just tell the Lord, Lord, give me stronger back and patience and make me stronger and braver and bold. And I know I will pass this test of life with flying colors. Pagpalita ng Panginoon at ang gabay niya with His wisdom will make us even a better person. Patuloy natin pag-pray, mga kapatid, ng ating mga kasamahan. At hindi man siya kasama sa squad, pray for Police Master Sergeant Fernando Datig, si Sir Joderick Benedicto, sisama din po natin sa panalangin. Of course, si Major Del Alan Batley na nasa Bicol. Pray for people in Mindanao. Of course, sa ating squad, 240 sa pangunan ni Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Rudolph Cesar Ramos. Pray for Master Sergeant Ryan Garcia, Senior Master Sergeant Wilray Guillermo. Sama niyo po sa panalangin si Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr., ang ating Assistant Squad Leader, si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, and of course ang ating ginagalang na pinapitagang Squad Leader, si Police Major Romeo de Guzman. Pray for these men in uniform and PNP Santa Maria from rank and file, especially pray for the government. And may God give us wisdom and strength, and God give you peace. Maraming salamat po. Until next time.